Sa isang pagkakataon sa nakaraan, dahil sa pagiging abala ni Dr. Vegapunk sa kanyang mga imbensyon, nagawa nitong paghiwalayin ang sarili sa 6 na magkakaibang katauhan na mas kilala bilang satellites kung saan kabahagi ng bawat isa ang utak ni Dr. Vegapunk sa pamamagitan ng Punk Records. Lahat sila ay kinikilalang Dr. Vegapunk pero bawat isa rin ay may nakulang pangalan at numero na nagpapakita ng natatanging katauhan, kakayahan at pag-uugali. Isa, Shaka the Good. Si Shaka ay walang taglay na kakayahang makipaglaban at lahat ng meron siya ay ang lohikal na kaparaanang mag-isip ni Dr. Vegapunk. Pagdating sa kaalaman at impormasyon, taglay ni Shaka ang halos lahat nito. Si Shaka ang isa sa itinuturing na pinakamahalagang satellite ni Dr. Vegapunk. Siya ang may alias at numerong Punk 01 at ang isa sa maagang nakatagpo ng Straw Hat Pirates matapos silang samahan ng isa pang satellite body ni Dr. Vegapunk na si Lilith papuntang laboratory. Doon, inihayag niya ang iba pang importanteng impormasyon tungkol sa Void Century. Ipinaliwanag din nito ang iba pang impormasyon tungkol sa Ohara at ang mga sumunod na nangyari matapos ang isinagawang Buster Call. Lumalabas na si Shaka ay ang pinakamaasahan sa lahat ng satellites ni Dr. Vegapunk. Kahit na wala itong taglay na katangian sa pakikipaglaban, matalas naman ang isipan nito at advance sa lahat ng plano na nais nitong gawin. Sa kasalukuyan, maagang namatay si Shaka sa Egghead Arc. Siya ay binaril sa ulo ni York, isa rin sa mga satellites ni Dr. Vegapunk, nang si Shaka ay pumasok sa abandonadong laboratory ng Devil Fruit sa isla. 2. Lilith the Evil. Taglay ni Lilith ang Mastery of Weapons at siya ang kumakatawan sa evil side ni Dr. Vegapunk pero parang hindi naman gaanong malala ang kasamaan nito. Sa katunayan, higit na pala kaibigan nito sa lahat ng satellite bodies at tinulungan ni Lilith ang Straw Hat sa magkakaibang mga pangyayari. Makikitang sanay na sanay si Lilith sa paggamit ng mga sandata tulad na lamang ng bubble gun. Si Lilith ang kauna-unahang satellite body na ipinakita sa episode 1900 sa Egghead Arc na may alias na Punk 02. Kung sa pananamit at kaanyuan ang pag-uusapan, kahawig ni Lilith ang mga magkapatid na Vinsmoke lalo na si Riju. May katangian sa pakikipaglaban si Lilith ngunit hindi sa level ng kakayahan ni Zoro o kaya ni Robin. Nang siya ay binalaan ni Shaka sa unang pagtatagpo nila ng Straw Hat Pirate sakay-sakay sa kanyang higanteng robot, si Lilith ang nagdala sa Straw Hat crew papunta mismo sa laboratory kung saan bigla nitong iniwan sila dahil sa balak na paglabanin ng Straw Hat sa mga panibagong armas ng world government, ang mga Seraphim. Makikitang nakikipaglaban si Lilith sa mga gustong humadlang sa kanilang pagtakas kasama ng mga Straw Hat Pirates mula sa Egghead. Sa isang pagkakataon, nakatagpo ni Lilith si Admiral Kizaru kung saan ay nagkasagupaan ng saglit kasama na pati ang mga Straw Hats ngunit sa huli ay wala silang nagawa kundi ang tangayin sa lakas ng impact mula sa atake ng Admiral. Sa kasalukuyan, kasama nito si Brooke at isa sa kanyang nais makamit sa ngayon ay ang makapunta sa madaling panahon sa Sunny. Kapag andoon na sila, ito na ang magiging tagpuan ng lahat na nais tumakas sa Egghead Island na kung saan gagamitin nila ang Frankie Shogun para sa paghahanda ng kanilang paglikas. Nais ni Lilith na makapaglakbay sa napakalawak na karagatan ng mundo sa kauna-unahang pagkakataon dahil sa hindi pa nito nagagawa sa tanang buhay niya. 3. Edison the Thinker. Natatangi para kay Edison ang mabilis na pag-iisip at mga ideya na nakakatulong para sa kanya. Taglay ni Edison ang pagiging mautak ni Dr. Vegapunk at siya ang natatanging satellite body ang kayang makabuo ng plano sa kanyang isipan bago pa masimulan ng ibang satellite body na gawin ito. Kumbaga si Edison ang may blueprint sa kung anuman ang gagawin nilang proyekto at assignment. Ang alias na hawak ni Edison ay Punk 03. Siya ang isa sa mga napakahalagang satellite bodies na may kaugnayan sa pag-iisip at pagiging matalino ni Dr. Vegapunk. Kasama siya sa unang ipinakilala na satellite ni Dr. Vegapunk nang dalhin ni Lilith ang mga natitirang Straw Hat sa laboratory at subukin ang kakayahan ng mga Seraphim sa mga pirata. Makikita na nangungulekta ng impormasyon si Edison sa nangyayaring labanan sa pagitan ng Seraphim na kamukha ni Jinbei laban sa mga Straw Hat na kung saan maraming kapaki-pakinabang na datos ang nalikom nito para magamit at mailagay sa program ng nasabing Seraphim. Di tulad ng ibang satellite bodies ni Dr. Vegapunk, si Edison ay isa sa 2 mechanical robot na nilalang. Katulad ni Shaka, wala rin itong gaanong kakayahang makipaglaban. Sa pagpapatuloy ng kwento, si Edison ay malubhang nasugatan nang mangyari ang labanan sa labo phase.
Siya ay nailigtas ng mga Straw Hat nang mapag-alaman nilang si York pala ang traidor sa kanilang satellite bodies. Matapos nito, kasama na siya ng mga Straw Hat, nag-aantay para makatakas mula sa Egghead Island. Sa Chapter 11:16, makikita na malubha na ang kalagayan ni Edison habang kasama nito si Stussy habang nakakulong pa rin si Kaku sa gilid nito. Humingi ng tawad si Edison kay Stussy sa pag-uutos nitong kalabanin ni Stussy ang dating mga kasamahan sa CP0. Hiniling ni Edison na gawin ni Stussy ang nararapat at kagustuhan nito simula ngayon habang makikitang umiiyak si Stussy kausap ito. 4. Pythagoras the Wise. Taglay ni Pythagoras ang wisdom o karunungan ni Dr. Vegapunk kung saan ang pagkakaiba nila ni Edison ay habang taglay ni Edison ang mga blueprints, taglay naman ni Pythagoras ang calculative ability ni Dr. Vegapunk. Habang nakukuha nito ang mga ideyang nabubuo ni Edison, isinasagawa naman ni Pythagoras ang mga ito. Bukod kay Edison, pangalawa si Pythagoras sa mechanical robot na satellite ni Dr. Vegapunk. Bitbit nito ang alias na Punk-04. Masasaksihan ang karunungang taglay ni Pythagoras habang naglalaban ang mga Straw Hat sa Seraphim na kanilang ipinadala. Inililipat naman ni Pythagoras ang data gamit ang computer na tutulong sa Seraphim para mag-evolve pa itong lalo sa kalagitnaan ng labanan. Makikitang mas kalmado at tahimik si Pythagoras sa lahat ng satellite bodies ni Dr. Vegapunk. Sa kasalukuyan, si Pythagoras ay namatay sa kamay ng kanyang imbensyon na Seraphim na si Snake. Nangyari ito nang siya ay biglang atakihin ni Snake habang hinahanap si Stella. Kahit naiiwalay na nito ang kanyang ulo at nakaligtas, sa sumunod na pangyayari ay tinapakan naman ni Snake ang ulo nito habang tinatanong kung sino ang nagbigay utos para sila ay traidorin na humantong sa pagkamatay ni Pythagoras. 5. Atlas the Violent. Natatangi naman para kay Atlas ang kalakasang pisikal dulot na rin ang pagiging malaki nitong pangangatawan. Sa lahat ng satellite bodies ni Dr. Vegapunk, si Atlas ang may malakas na pangangatawan. Dala nito ang alias na Punk-05. Sinisimbolo ni Atlas ang galit o puot mayroon si Dr. Vegapunk. Dulot ng pagkakaroon ng malaking pangangatawan na mas malaki pa ito kesa kay Kaido. Likas para kay Atlas ang pagkakaroon ng higit sa normal na kalakasan at makikita ito ng masuntok nito si Luffy ng napakadali. Bukod dyan, may angking katalinuhan din si Atlas at interesado ito sa kung ano ang bumubuo sa realidad. Pero sa likod nito, mayroong pag-uugali si Atlas na hindi maingat na makikita sa biglaan nitong paglusob sa CP0 sa pag-aakala na kaya nitong labanan sila Lucci. Malaki ang papel na ginagampanan ni Atlas sa Egghead Island Arc at sa kasalukuyan, nasa Fabre phase ito kasama sina Kuma, Bonnie at Frankie. Kamakailan lang makikita si Atlas na sinusubukang matulungan si Stella, ang main body ni Dr. Vegapunk at sina Kuma at Bonnie. Hinadlangan ito ni Admiral Kizaru, mabuti na lang at dumating kaagad sina Sanji at Luffy. Layunin ngayon ni Atlas na makapunta sa Labo phase para may handa ang pagtakas nila mula sa isla. 6. York the Greedy. Taglay ni York ang kasakiman ni Dr. Vegapunk at ito ang katangiang nagtulak sa kanya para talikuran ang lahat ng kasama nitong satellite bodies ni Dr. Vegapunk at pati na mismo si Stella dahil sa pagnanais nitong maging isang World Noble o Celestial Dragon kapalit ng pag-replicate o paggawa ng Mother Flame. Nakipag-alyansa si York sa Goro Sei kung kaya nagtraidor ito kay Dr. Vegapunk. Ipinakilala si York sa Chapter 1065 habang natutulog sa isang malaking floating bed sa gitna ng isang swimming pool. Kapag nakakain na si York, ang lahat ng enerhiya ay dama ng lahat ng satellite bodies. Walang ibang ginagawa si York kundi ang matulog, kumain at gumamit ng palikuran para masigurong nakakakuha si Dr. Vegapunk ng tamang pahinga. Sa kasalukuyan, kasama na ni York ang mga Goro Sei habang hinahanap at nais na itigil ang Transponder Snail kung saan nagsasagawa ito ng live broadcast kay Stella tungkol sa mangyayari sa mundo sa hinaharap. Sa kabila ng pagiging satellite body ni York kay Dr. Vegapunk ay hindi nito malaman kung nasaan matatagpuan ang itinagong live broadcast ni Stella at sa spoiler na ipinakita sa Chapter 11:16, posibleng nasa Fabre phase ang Transponder Snail na nagsasagawa ng live broadcast sa mensahe ni Dr. Vegapunk, ngunit ito ay nasa pangangalag ng giant iron robot na makikita sa chapter na ito. 7. Stella, ang orihinal na katawan ni Dr. Vegapunk.
Bago sumikat si Dr. Vegapunk sa pangangalaga ng Marines at World Government, nag-umpisa ito sa grupong tinatawag na MADS kasama ang iba pang mga sikat na scientist tulad ni Vince Smoke Judge, Caesar Clown at si Queen the Plague. At dito sa MADS, matagumpay nilang naisagawa ang unang clonang ng isang tao, si Stussy ng CP0 mula kay Miss Stussy Buckingham. Dahil sa takot ng world government sa mga eksperimento at likha ni Dr. Vegapunk lalo na sa lineage factor, nag-utos ang world government sa pagkakaaresto ni Dr. Vegapunk at humantong sa pagkakahiwa-hiwalay ng bawat isa. Si Stella ang main body ni Dr. Vegapunk kung saan ito ang kumain ng devil fruit na brain fruit kung saan na-expand nito ang kalakihan ng kanyang utak upang maglikom ng mga kaalaman, datos at impormasyon kahit pa impormasyon ng sinaunang sibilisasyon hanggang sa kasalukuyan. Si Dr. Vegapunk ang nasa likod ng mga eksperimento at imbensyong nagagamit ng mga Marines at world government para labanan ang mga pirata tulad ng unang paglabas ng mga pacifiste sa wangis ni Bartholomew Kuma. Dulot ng limitasyon ng pagkakaroon ng isang katawan, ginawa niya ang Punk Records at magsilbing isang sistema ng kaalaman at hiniwalay ang kanyang utak at iniugnay ang antena na kayang mag-transmit ng brain waves. Dito niya sinimulang magkaroon ng 6 na satellite bodies mula kay Shaka hanggang kay York at bawat isang satellite ay may kanya-kanyang natatanging kalakasan at kahusayan pero kaya ng bawat isa ang ma-access ang Punk Records dahil sa iisa lang ang utak na iniugnay sa antena nito. Ilan sa mahalagang gawa ni Dr. Vegapunk ay ang Pacifistes, Seraphims, Lineage Factors, Green Blood para sa Seraphims, iba't ibang gamit ng C-Stone at marami pang iba. Sa Chapter 1108, ipinaalam na pumanaw na ang main body ni Dr. Vegapunk na si Stella mula sa atakeng nakuha nito galing kay Gorosei Saturn at Admiral Kizaru bagkos, dito na magsisimula ang pagbo-broadcast nito ng kanyang mensahe sa buong mundo na ikinagalit naman ng mga Gorosei. Ibinunyag sa broadcast ni Stella ang pwedeng mangyari sa hinaharap sa buong mundo tulad ng muling paglubog ng lahat ng kalupaan dulot ng nakatagong ancient weapons gaya ng nangyari 800 years na ang nakalipas sa panahon pa ni Joy Boy habang nakikipaglaban pa ito sa 20 kaharian. At dito nagtatapos ang anime review tungkol sa 6 na satellite bodies ni Dr. Vegapunk.